Matagal niya na tayong isinasama sa pagtuklas sa iba't ibang magagandang tanawin sa loob at labas ng Pilipinas. The T from bubble tea stands for Taiwan. Ibinabahagi ang iba't ibang adventure at karanasan. Pero sa linggong ito, ang biyahe ni Drew hindi sa anumang tourist spot, kundi sa ospital. Si Drew kasi nagpa-vasectomy. Happy vasectomy. Ang vasectomy, isang male birth control kung saan pinuputol ang vas deferens o daluyan ng sperm mula sa scrotum. Hindi na makadaan yung sperm cell. So, konting percentage lang ng fluid ang nababawas pag ginawa yung vasectomy. Marami ang bumilib sa ibinahaging ito ni Drew. Bilib po ako sa ganun para makontrol niya rin po yung sarili niya. Nakokontrol na niya yung bilang nung pagdami ng anak niya. Naging maganda rin po yung respect din po niya dun sa may partner niya. Lalo't maraming mga lalaki pa rin ang takot itong gawin at pag-usapan. Parang nakakababa po siya ng pagkalalaki. Bagay na hindi naman totoo. Hindi po ako pamilyar sa vasectomy. At tila hindi nag-iisa si Drew sa biyaheng ito dahil marami na ring ibang mga lalaki ang sumailalim dito para sa pagplano ng kanilang pamilya. Tara, sama tayo sa biyahe ng usapin tungkol sa vasectomy. Happy vasectomy. 3 araw makalipas ang kanyang vasectomy procedure, si Drew kinumusta ng aming team. Every day I feel better, but definitely I'm not yet even 90%. I still have a little bit of pain on my right lower abdomen. Noong nakaraang taon pa raw nila plinano ng kanyang misis na si Iya na mag-family planning. We already had that thought when we had our 4th kid. Wala naman akong takot sa procedure, sa totoo lang. You see the gravity ng pagpanganganak ng asawa ko and you relate that to the vasectomy na sobrang maliit lang na bagay compared to that. Kaya nung isinilang ni Iya ang kanilang bunso nito lang Pebrero, nagpasya na si Drew. Minessage ko na nga yung urologist ko. We already set a date. At yung date nga yun ay last Monday, which was April 28. May dalawang paraan ng vasectomy. Ang conventional vasectomy, kung saan gumagawa ng maliit na hiwa sa scrotum para maputol ang vas deferens. At ang NSV o no scalpel vasectomy. Sa prosesong ito, hindi na raw kailangang hiwain pa ang scrotum. May instrumentong ginagamit para gumawa ng maliit na butas sa balat. Si Drew, NSV ang napiling procedure. You just feel a bit of pressure but not much pain. There are no regrets. Para sa amin, happy na kami sa 5 at ito yung kailangan namin gawin para sa aming pamilya. Hopefully, tama din yung mga choices namin. Ang vasectomy, isa lang sa napakaraming paraan ng family planning. Pero hindi ito ang madalas piliin ng mga mag-asawa dito sa Pilipinas. Kadalasan, ang mga babae ang nagpapatali o yung tinatawag na tubal ligation. Sa prosesong ito, ang fallopian tubes ng babae o yung mga tubo na nagdadala ng egg cells mula sa ovaryo patungo sa matris, pinuputol o hinaharang para hindi magtagpo ang itlog at similya. Sina Eman at Marifel, may 3 anak. Dahil ito na raw ang gusto nilang bilang ng kanilang mga anak, naisip ni Marifel na magpa-ligate na. Yung kakailanganin na anesthesia ay medyo mabigat. So, kailangan ko ng magpa-confine. May trabaho po ako nun. So, medyo nag-isip muna kami. Hanggang naisip ni Eman ang isa pang paraan na sinabi sa kanila ng doktor. Baka may gusto nyo i-consider, sir, na pwede kayo for vasectomy. Kasi si misis mo kailangan niya mag-bed rest for a month, di siya magtatrabaho. Yung procedure ng ligation is mas medyo maproseso kaysa sa vasectomy. Ayoko i-impose sa kanya na magpa-vasectomy siya kasi ayoko naman pinipilit ko siya. Nung araw na ng operasyon ni Marifel, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nakita ko yung isang nanay doon, naka-wheelchair na palabas. Kumbaga, parang grabe yung bugbog. Nagdesisyon si Eman na siya na lang ang magpa-opera. Napakadali lang na proseso. 15 minutes lang talaga at wala akong naramdaman, yung anesthesia lang. Sa amin, lalo na mag-asawa, di na namin kailangan mag-contraceptives. Yung maliit na bagay na yun, napatunayan ko na nagbunga na napakalaki para sa kanya. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya kasi nga doon sa
ginawa niya. Kasi nga sabi rin naman niya sa akin, responsibilidad naman po niya yun as padre de pamilya na masigurado na matutugunan namin yung pangangailangan ng mga anak namin. Ang hindi pagplano sa pamilya, kadalasan nagiging problema, lalo na sa mga mag-asawang kapos sa buhay. Bagay raw na naranasan ni Joe na galing sa malaking pamilya. 8 kasi silang magkakapatid. Namumulot kami ng basura, nanghihingi pa nga kami ng pagkain sa mga taong dumadaan. Dumating kami sa point na namamalimos na kami. Kaya si Joe, sa murang edad, nagsumikap. Kailangan kong pagsabayin lahat. Sa umaga, nasa school ako. Pagdating naman ng gabi, call center agent ako. Hanggang unti-unti niya raw naiahon ng sarili sa hirap. Kalaunan, nakilala niya si Krisha na naging misis niya. Dapat yung pamilya ko, yung kaya ko lang buhayin, ipinapangako ko sa sarili ko na maproprovide ko lahat. Ang mag-asawa na biyayaan ng 2 anak hanggang nagdesisyon na silang mag-birth control. Yung time na nagpipils ako, sabi ko nga na palagi ako nahihilo. Parang feeling ko palagi buntis ako. Parang napaka-low ng energy niya. Mas maraming effect doon sa sexual function and other functions sa katawan ng babae since it has its hormonal effects talaga. Kaya si Joe naghanap ng ibang paraan hanggang nalaman niya ang tungkol sa vasectomy. Tinignan din namin kasi yung history ng family namin both. Yung side ko, 8 kami. Yung side niya, they are 7. It was part of the consideration. Para makamenos gastos, lumapit siya sa isang grupong nag-aalok ng libreng vasectomy. Nandyan po ang aming mobile clinic. Pumupunta po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para po magbigay ng libreng serbisyo katulad po ng ligation, vasectomy, at iba't iba pa pong mga methods ng family planning. Kung libreng vasectomy, para ma-avail siya sa DKT Philippines Foundation, meron po kaming registration link na ibinibigay sa lahat po na nagbe-message sa aming Facebook page. Kailangan lang na wala siyang previous scrotal operation. Ang operasyon, hindi raw umabot ng 1 oras. Pag uwi ko, nag-drive pa nga ako ng motor. Yung 4th to 5th day after ng procedure, yung pakiramdam is parang nasipay. Pero wala naman siyang kirot. In 2 weeks, okay na siya. Karamihan ng mga Pilipino ayaw magpagawa ng vasectomy kasi akala nila mawawala yung desire. Hindi rin totoo yun. Hindi siya nakakaapekto doon sa pagkalalaki. Reversible naman siya. Reversal ng vasectomy, ipagdudugtong ulit yung vas deferens. Nagagawa siya microscopically, but the results are not 100%. We are still expecting that population numbers will continue to grow. Responsible parenthood and family planning is key to a better quality of life. Pero ang simbahang Katolika, hindi pabor sa tubal ligation o vasectomy. Ang family planning talagang dapat gawin. Hindi talik kayo ng talik, hindi mo iniisip yung kinabukasan. Sa pagtatalik ng mag-asawa, alam din nila na nagbubukas sila sa bagong buhay. Ngayon, siyempre isipin mo, paano ko alagaan ito? Kaya nga okay naman ang family planning, ayaw lang ng simbahan yung mga contraceptives. Kasi hindi natural sa pananaw ng simbahan. Talagang importante ang pagpaplano ng pamilya upang magkaroon sila ng sapat na oras ang isa't isa, mga anak nila, and mapag-aaral sila ng mabuti. Sa mga tatay, consider nila yung vasectomy. Walang mawawala sa pagkalalaki mo. It is happier kung naproprovide mo yung needs ng family na binuo mo. Sa patuloy na paglobo ng populasyon ng Pilipinas, mas nagiging mahalaga ang bukas at matalinong usapan tungkol sa family planning. Sa natural mang paraan o sa hindi. Dahil ang sakripisyo sa loob ng tahanan, hindi lang responsibilidad ng mga babae. Ito'y dapat pagpasyahan ng mag-asawa nang magkasama, magkapantay, at may malasakit sa isa't isa. At sa bawat ama na marunong umunawa, magparaya at tumindig para sa kinabukasan ng kanyang pamilya, naroon ang tunay na kadakilaan. Happy vasectomy.